Una sa lahat, tourist bus nilamon ng apoy sa EDSA Ortigas Flyover. Nagpabigat yan sa trapiko. Pati ang mga pasero sa MRT dumami. Kung kumusta ang mga sakay ng nagliyap na bus at iba pang update sa balitang yan, abangan. Magandang gabi, Pilipinas. Sa Frontline tonight. KTV Bar sa Pasig, napag-ari umano ng pamilya ni Mike Defensor ni raid ng NBI. Mrs. ni Defensor, may hamon kay NBI Chief Matibag. Dating DPWH Yusek Bernardo ibinunyag ang paghahatid niya umano ng kickback kay dating Senador Bong Revilla. Defense Secretary Gilbert Chodoro, nabasusan daw sa inasa ng mga estudyanteng nakipagsagutan sa militar. Kasi unang-una, ang mga argumento nyo, the human rights hindi of po the ma- Filipino hindi nyo people po ma- you are trying to protect. At sa showbiz, alamin ang top 10 na pinakinggang artist sa buong mundo. Ihahatid yan mamaya ng ating Vibe Jocks. Nasabugan ng gulong at nasunog ang isang tourist bus habang nasa EDSA Ortigas Flyover. Ang insidenteng yan nagdulot ng pagbigat ng trapiko at dumami rin ang mga nag-MRT. Narito ang Frontline Report. Nilamon ng naglalagablab na apoy ang tourist bus na yan sa bahagi ng EDSA Ortigas Flyover southbound. Pinapatabi ng mga traffic enforcer ang mga sasakyan mula sa nasusunog na bus. Bumigat ang traffic sa EDSA. Katabi lang ng pinangyarihan ng sunog ang riles ng MRT3. Kaya naman, nagkaroon ng delay sa mga biyahe ng tren. Ilang minuto rin na nakatigil sa riles ang ilang tren. Nagbalik ang normal na operasyon ng tren nang maapula na ang sunog. Bandang alas 6 ng gabi, nagsimulang kumalat ang apoy. Napan-interview with the driver, mag-isa lang naman siya. Nung paakyat na siya dito sa flyover, biglang naramdaman niya na medyo maganit yung takbo ng bus niya na parang pumipigil na preno. Ayon sa driver ng bus, paggarahe na siya sa Cavite matapos maghatid ng mga pasahero nang biglang uminit ang gulong at sumabog. Pinatigil sa akin nung wrecker. May nakakita lang. Oo, tapos nausok. Tinigil ko na, tapos pinapatay sa akin yung makina. Wala namang nasaktan sa sunog. Inaalam pa ng BFP ang pinagmulan ng apoy. Nagpadala naman ng team ang DPWH para alamin kung nakaapekto ang sunog sa kalidad ng flyover. Nagbabalita mula sa Frontline, Margie Bentulan, News 5. 5 preso ang patay sa nadisgrasyang police mobile sa Payata sa Quezon City. Bumangga sa bakod ng sasakyang minamaneho ng mga pulis. Ayon sa pulisya, dadalhin sana ang mga preso sa Quezon City Jail. Pero nawalan daw ng preno ang sasakyan hanggang sa sumalpok sa pader. Pawang mga presong namatay habang 4 na pulis ang sugatan. Nasa kritikal namang kondisyon ng isa pang preso. Nangako ng tulong pinansyal ang Quezon City Police District at ang Quezon City Government sa mga biktima. Nasagip ang higit 50 babae na binubugaw umano sa isang KTV bar sa Pasig. Ayon sa NBI, konektado sa pamilya ni dating Congressman Mike Defensor ang nasabing bar. Pero agad niyang tinablan ng Mrs. Defensor. Nasa frontline ng balitang yan si Mobile Journal Alexis Ebue. Sinalakay ng National Bureau of Investigation ang isang KTV bar sa Ortigas, Pasig nitong Martes. Kasunod yan ang natanggap nilang impormasyon na may human trafficking sa lugar. Pagpasok, tumambad ang 54 na babae kabilang ang isang Taiwanese. Sinagip ang mga babae na biktima umano ng illegal recruitment at pambubugaw. Ayon sa NBI, tumambad din ang mga ilegal na droga sa KTV bar. May hagdanan nito na konektado sa isang hotel kung saan dinadala ng mga parokyano ang mga babaeng biktima. Aabot sa 5,000 hanggang 10,000 ang ibinabayad ng mga parokyano. Kinatok ng mga operatiba natin, nandoon na may ilan na may lalaki, may kasama na babae. At meron na rin pag-amin yung mga nirescue natin, pati yung mga individual na na-interview natin. Kasunod ng operasyon, kumalat online ang dokumento kung saan sangkot ang asawa at anak ni dating Congressman Mike Defensor sa kumpanyang nagmamayari ng nasabing KTV. Kumpirma naman ng National Bureau of Investigation ang nakasaad sa dokumento. This operation is a rescue dun sa mga victims ng human trafficking. And upon rescuing them, that's the only time we discovered, when seeing the documents, eto pala,
ang mga may-ari, yung asawa nga ni Mike Defensor at anak niya. Pero sa isang pahayag, mariing itinanggi ng asawa ni Mike Defensor na si Julie ang koneksyon nila sa nasabing establishmento at ilegal na operasyon nito. Mensahe niya para kay NBI Director Matibag, huwag gamitin ang kanilang pamilya kung mayroong personal na galit o alitan sa politika sa kanyang asawa. Pero ang sagot ni Atty. Matibag, Unang-una, no, you have to face the law. No? Kung meron kayong ginawa na illegal, dapat panagutan. Nung nag-operate sila nito, dapat naisip na nila nito. Tapos ngayon, may nangyayaring illegal na involve yung pamilya mo, i-connect nyo doon sa politika. I don't think that is fair. No? 16 ang naaresto sa operasyon. 26 naman ang balak sampahan ng kaso kabilang ang mag-ina ni Defensor. Iimbestigahan din ng NBI kung paano nag-leak ang confidential documents. Nagbabalita mula sa Frontline, Mobile Journal Alexis Ebue, News 5. Ibinunyag sa Sandigan Bayan ni dating DPWH Yusek Roberto Bernardo na naghatid siya ng higit kalahating bilyong pisong kickback di umano kay dating Senador Bong Revilla. Buwelta naman ni Revilla, lalabas din ang totoo. Nasa Frontline ang balitang yan si Mobile Journal Arles de los Santos. Galing pa sa ospital at naka-face mask dahil sa malalang ubo, si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo nang humarap sa Sandigan Bayan. Para ito sa bail hearing ni dating Senador Bong Revilla at mga dating opisyal ng DPWH Bulacan kaugnayan ng kasong malversation sa 92.8 million pesos na flood control project sa Pandi, Bulacan. Dito, ibinunyag ni Bernardo na aabot umano sa kalahating bilyong piso ang inihatid niyang kickback kay Revilla. Iprinesenta ni Bernardo ang isang sample ng kahon na kanya umanong ginagamit para paglagyan ng perang idineliver kay Revilla. Dala rin ni Bernardo ang naturang sasakyan na umano'y pinaglagyan at ipinang-deliver niya sa White House ng mga Revilla noong Marso 2025. Sa kabuuan, 3 delivery umano ang ginawa ni Bernardo kay Revilla. Isa noong 2024, bitbit ang 125 million pesos at 2 noong 2025 para sa 125 million at 250 million pesos na delivery na may kabuang 500 million pesos. Naging matipid naman ang pahayag ng dating senador nang subukan naming makapanayam. Ang sinabi lamang nito, lalabas na ang katotohanan. Humarap din bilang prosecution witness si Gerard Opulencia na dating regional director ng DPWH NCR. Ayon kay Opulencia, ang kanyang tanging naging papel sa flood control kickback scheme ay ang pagpasa ng listahan ng mga proyekto mula sa district engineers at mag-follow up ng delivery ng mga commitment o kickback ng mga project proponents sang-ayon sa utos ni Bernardo. Pero giit niya, wala siyang ideya kung saan kinukuha ng mga district engineers ang mga inire-remit na commitment. Sumusunod lamang umano siya sa utos ni Bernardo dahil malaki ang kanyang utang na loob dito. Naging emosyonal naman si Bernardo at sinabing nagsisisi siya sa pagiging bahagi ng sistema ng korupsyon. Nagbabalita mula sa Frontline, Mobile Journal Arles de los Santos, News 5. 4 sa 8 co-perpetrators ni dating Pangulong Duterte ang posible raw ma-issuean ng warrant of arrest. Ayon po kay dating Senador Antonio Trillanes. Nasa Frontline ng balitang yan, Camille Samonte. Matapos kumpirmahin ng International Criminal Court ang mga kaso laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at igiit na may jurisdiction sila sa drug war noong miyembro pa ang Pilipinas ng Rome Statute. Ang tanong ngayon, merong bang susunod na posibleng ipaaresto ng ICC sa Interpol? Base sa desisyon ng ICC Pretrial Chamber, hindi lang si Duterte ang tinukoy, kundi pati ang kanyang mga umano'y co-perpetrators o kasabwat sa operasyon. Kabilang sa mga pangalang binanggit sa dokumento ng ICC, sina dating PNP Chief at ngayon Senator Ronald Bato de la Rosa, Vicente Danao, Camilo Casculan, Oscar Albayalde, Senator Bongo, Dan Tigueran at Isidro La Peña at dating Justice Secretary Vitaliano Aguirre II. Sa programang Sa Totoo Lang ng 1PH, sinabi ni dating Senator Antonio Trillanes na tingin niya merong mga mai-issuehan dyan ng warrant of arrest. I still maintain na ang maximum nito ay 4 ang mai-issuehan ng warrant kasama na si Digong Duterte. So ano na lang siguro yan hanggang kay General Albayalde aside kay Bongo, Bato, tsaka kay Digong.
Dagdag pa ni Trillanes, kailangan daw ng panibagong kaso para ipaaresto ang iba pang sangkot. Tungkol naman sa mga kaso ni Duterte, formal na nga siyang tinukoy ng ICC bilang akusado para sa crimes against humanity, partikular sa murder at attempted murder. At ayon sa pre-trial chamber, may substantial grounds o sapat na basihan para sabihing indirect co-perpetrator siya. Kumbaga, si Duterte ang nag-utos, nag-udyok o tumulong sa mga krimen. Saklaw ng kaso ang panahon mula November 1, 2011 hanggang March 16, 2019, panahong alkalde siya ng Davao hanggang naging presidente ng Pilipinas at panahong kasabi pa ang Pilipinas sa ICC. Ang mga ebidensya namang pinagbasehan. Una, ang paggamit sa salitang nanlaban. Ayon sa mga testigo at ebidensya, maraming kaso umano na hindi totoong nanlaban ang mga biktima. Lumalabas daw na walang direktang banta ang mga pinasla at ang self-defense narrative ng pulisya ay false o hindi totoo. Di lang yan, lumabas din sa investigasyon ng umano'y Davao Death Squad o DDS na sinasabing may mga miyembrong ginawang ghost employee sa City Hall. At may dokumento pang nag-uugnay sa isang miyembro bilang auxiliary worker sa crime unit. Dagdag pa rito, matagal nang kinestyon ng Commission on Audit ang libo-libong contractual workers sa Davao noon dahil sa kakulangan ng dokumento. Sa kabuuan, nakasaad sa kaso ang 49 na insidente ng patayan, 78 na biktima at hindi bababa sa 3 counts ng crimes against humanity. Bahagi umano ito ng isang malawakan at sistematikong kampanya ng pagpatay laban sa mga pinaghihinalaang kriminal. Ngayong uusad na sa paglilitis kay dating Pangulong Duterte, ang kaso ay hahawakan na ng ICC Trial Chamber. Posibleng magsimula ang paglilitis sa loob ng 6 na buwan o baka sa 2027 na. Sa panahong yan, mananatili pa rin si Duterte sa dahig habang hinihintay ang trial. Sa ilalim ng Rome Statute, kailangan iharap ang akusado sa korte pero may option din para sa ibang paraan ng pagdalo. Ayon sa anak ng dating Pangulo na si Kitty Duterte, tanggap na raw ng kanyang ama ang kanyang sitwasyon. He knows about the decision already and so far he is accepting of it, no? Like he always says, wala tayong magawa eh. Leave it up to God. Pero ang kanilang abogado na si Nicholas Kaufman mariing kinwestiyon ang desisyon dahil umano sa paggamit ng testimonya ng mga criminal witnesses. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Hustisya ang sigaw ng mga nagkilos protesta para sa 19 na nasawi sa engkwentro sa Negros Occidental. Nanindigan ng AFP na mga rebelde ang namatay at meron pa nga raw silang dalang armas. Nasa Frontline ng balitang yan si Mobile Journal Alexis Ibuy. Nangalampag ang grupong Bagong Alyansang Makabayan o Bayan sa gate mismo ng tanggapan ng Armed Forces of the Philippines o AFP sa Quezon City. Ang protesta nila, hustisya para sa 19 na nasawi sa naging military operations sa Toboso, Negros Occidental. Kabilang sa namatay, ang UP Diliman University Student Council na si Eliza Alano at ang mamamahayag na si RJ Nicole Ledesma. Hindi raw ito engkwentro, kundi masaker. Una na rin nagkaroon ng prayer vigil sa UP Diliman University kahapon. Isa sa dumalo ang alumna actress host at komedyanteng si Tuesday Vargas. Ayoko nang maging tahimik, tapos na yon. Hihintayin pa ba natin na maraming alisa ang mamatay? Ngunit ang manatiling tahimik ngayon habang napakalalim ng problema. Pag hindi ka nagsalita, bahagi ka na ng problema. Una nang iginiit ng Philippine Army na puro rebelde ang napatay nila sa umunang engkwentro kabilang na sina Alano at Ledesma. Sinigundahan din ito ni AFP Chief Romeo Bronner Jr. Giit pa niya, armado si Alano nang makaharap ang mga militar. Inosenteng estudyante? Hindi. No? If she is innocent and she has no intentions of joining the army group, then bakit nung nakita siya, naka-rig siya, combat rig, no? Yung vest, kung saan may mga, nandito yung mga magazines. She was armed. She was fighting. Kitang-kita ng mga sundalo natin na lumalaban sila. Dagdag pa niya, legit ang kanilang operasyon. Meron silang mga dokumento at videos na susuporta rito. Kaya handa raw sila sa gagawing investigasyon ng Commission on Human Rights. Ayon din kay Bronner, dapat ding imbestigahan ng NPA na pumapatay umano ng mga sibilyan. Maraming pinapatay ng mga sibilyan na mga inosente ang New People's Army. In fact, around the country, we have recorded 50
of these executions made by the New People's Army. At karamihan nito, around 38 of these incidents are in Negros. Ang ating mga sundalo ay hindi human rights violators. Nagbabalita mula sa Frontline, Mobile Journal Alexis Ebwe, News 5. Nagkasagutan ng isang college student at ilang sundalo sa isang universidad sa Maynila. Nakarating ito kay Defense Secretary Gilbert Teodoro na hindi raw nagustuhan ng anyay pambabastos sa militar. Nasa frontline na balita niyan si Brian Castillo. Paikot-ikot kayo, ma'am. Kasi unang-una, ang mga argumento nyo, hindi po ma'am, hindi nyo po ma'am. Viral ngayon ang video na ito ng sagutan ng isang college student at ilang sundalo ng Philippine Air Force sa loob ng isang universidad sa Maynila. Ang estudyante, tahasang tinutulig sa ang militar dahil sa umunoy pang-aabuso nito at mga operasyon kung saan may mga inosente umunong napaslang. You are not all welcome in academic spaces because you are the #1 human rights violator. May bit-bit pang pictures ang estudyante, kaugnay ng mga umunoy pang-aabuso ng militar. Bakit niyo po ako tinuturo? Bakit po kayo lumalapit sa akin? Kayo kanina yung lumalapit sa Bakit po kayo lumalapit? Ilang sandali pa, sabay-sabay na nagprotesta ang grupo ng mga estudyante hanggang sa escortan sila ng mga security guard palabas ng building. Nangyari yan habang may exhibit ng Air Force sa universidad. Napanood ni Defense Secretary Gilberto Teodoro ang video at nabastos siya para sa mga sundalo. Ang mga sundalo natin na inimbita sa isang eskwelahan ay binastos ng isang estudyante na ayaw na sagot. Gusto lang palakasin ang boses niya para sa kanyang gustong i-broadcast. At yung ganyang pag-iisip, yan ang magsasanhi, magiging dahilan ng pagkakawawa ng Pilipinas, paurong na takbo ng Pilipinas. Giit ng kalihim, dapat panagutin ng eskwelahan ng estudyante dahil hindi raw katanggap-tanggap ang naging asal nito. Yung estudyante na yan, kailangan disiplinahin ng eskwelahan na yan. Kung hindi, nakakahiya na ang eskwelahan na yan. Nalaman ko, 8 taon na first year college daw ang estudyante, palipat-lipat. So what business does that person have remaining in school? And I do not know why the school authorities tolerate such kind of presence. Sa isang pahayag, iginiit ng Air Force na bagamat ikinalulungkot nila ang nangyaring konfrontasyon, nananatili raw silang bukas sa profesional at maayos na talakayan sa lahat ng eskwelahan. Sa isang Facebook post, sinabi ng estudyante na dahil sa kanyang pagtindig sa kung ano ang tama at makatarungan, ay nakatanggap siya ng mga banta sa buhay, misogynistic remarks at red tagging. Pinalabas pa raw siya sa sarili niyang universidad. Wala pang pahayag sa ngayon ng universidad tungkol sa insidente. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Castillo, News 5. Hindi raw sigurado ang Department of Justice kung nasa Czech Republic pa si dating Congressman Zaldico. Dumating ngayong araw sa Prague sina Justice Secretary Frederick Vida at Chief State Counsel Dennis Chan. Sila ang mag-aayos para mapauwi si Ko sa Pilipinas. Magmi-meeting daw sila ng Ministry of Justice ng Czech Republic. Nitong Martes daw, ang pinakahuling impormasyon na naibigay sa kanila ng Immigration at Czech Police na nasa kustodiya ng gobyerno ng Czech si Ko. Pero kung nasaan na siya ngayon, hindi raw matiyak. There's no such guarantee, but we need to respect their laws. So there is a possibility that he may have gone out of China. Possible. Well, we're exploring all things. Basically, ang pinaka natin dyan would be the red notice. But this is actually, pag tinignan nyo itong scenario to, instead of us, di ba, looking at Portugal, looking at other places, no, we know he's in Europe. Kung sakali raw na matuklasan na wala na si Ko sa Czech Republic, red notice sa Interpol daw ang paraan para mahuli siya. Hindi rin daw makumpirma kung meron bang golden visa o Portuguese passport si Ko. It could be a reality 5 days from now after my meeting, di ba? It could be a reality. I'll report to you again after my meeting with ano yung na-validate at na-verify natin. But again, we move forward based on empirical data. Based on what's true. May disappointment, possible, di ba? Kasi mataas nga, mas hindi yung pagnanasa. Pero ang ipararating natin sa ating mga kababayan,
kung ano man ang sitwasyon, di ba? Hindi naman bumibitaw ang inyong Department of Justice. Showbiz tonight na tayo. Exciting ang darating na Lunes para sa ating mga kapatid. Mapapanood na kasi ang mga inaabangang kapatid shows na A Secret in Prague at My Best Friend Eman. Yan at ang iba pang exciting kapatid shows sa Frontline Report ni MJ Marfori. Pasiklab talaga ang lineup ng mga bagong kapatid show dahil bawat araw, you're in for a ride. Simula bukas, gagawin nating inspiring ang bawat hapon ng inyong weekend sa OG Diaz Inspires tuwing 4:15 p.m. Tampok ang kwentuhang puso sa puso ng OG Showbiz Insider na si OG Diaz. Kasama ang mga pinaka-pinag-uusapang personalidad. Natutuwa ako dahil sa akin nila ipinagkakatiwala yung kwento ng buhay nila. Tuloy-tuloy naman ang pag-arangkada ng mga bagong programa pagdating ng Lunes. Uumpisahan niya ng certified kilig K-drama na The Story of Heart's Marriage Contract, starring K-superstars Lee Seong at Bae Yu. Alin kaya ang mananaig, kontrata o ang pag-ibig na itinadhana? Ito na ang matindi dahil pagdating ng prime time, back-to-back na premium shows ang bibida. Ma'am Beautiful! Boy! Hello! Meets girl. Kiara, Michael D. Pinagpala. you keep the money, but you owe me a beer. Last David. Oras na para ibunyag ang mga sikreto sa A Secret in Prague pagdating ng alas 8. Top billed by Enrique Hill at kapatid star Andrea Brillantes bilang sina Mikoy at Kiara. Ang kanilang storya gagawing mas makulay ng bawat karakter. Nagagampanan ng bigating lineup of stars simula na ngayong araw. Napapanood na ang serye sa Netflix. Mula naman sa Czech Republic, balik Pinas tayo with My Best Friend Emma. Tanong mo sa Diyos kung anong gusto niyang gawin mo. Hitik sa aksyon, drama at inspirasyon pagdating ng 8:45 p.m. Isang serye na gigising sa ating pananampalataya at sasalamin sa ating mga pagsubok sa buhay. Pangmalakasang kwento na bibigyang buhay ng pangmalakasang mga aktor. Led by J.M. De Guzman, Shaina Magdayaw, Sid Lucero, Miss Ay de las Alas at marami pang iba. Kaya kung gusto mong masagot na ang tanong mong, sino nga ba kasi si Emma? Siguraduhin nakatune in ka sa TV5. Nagbabalita mula sa Frontline. MJ Marfori, News 5. Itodo na natin ang biyernes nyo mga kapatid dahil showing na rin sa Netflix ang A Secret in Prague. Marami pa akong baon na chika kaya dyan lang kayo. Susunod, food delivery rider nagnakaw ng tip box. Kapitan sa Cavite giniit na AI lang daw ang kumakalat niyang skandal. At sino-sino kaya ang most streamed artist of all time? Magbabalik pang Frontline Tonight. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Viral ang isang kapitan sa Cavite dahil sa umunoy skandal nito. Kumalat ang video niya na gumagawa raw ng kalaswaan. Pero ang depensa ni Cap, gawa po yan sa AI. Nasa frontline na balitang yan si Gio Robles, exclusive. Sa video na ito may ka-video call ang isang lalaki sa kwarto. Nakahiga siya sa sahig habang kausap ang isang babaeng hubot-ubad. Habang nagbe-video call, gumagawa ng kahalayan ang lalaki na napag-alamang kapitan pala ng isang barangay sa Dasmariñas, Cavite. Ang masaklap pa, kuha ang video sa loob daw mismo ng opisina ni Cap. Kumalat ito sa barangay. Reklamo ng residenteng si Rose, hindi niya tunay na pangalan. Kawalan ng respeto at kabastusan
ang ipinakita ni Cap. Kasi bilang isang leader, hindi ka dapat nagpapakita ng ganon. O let's say, sabihin nating private moment niya yon, pero dapat bang gawin niya sa loob ng kanyang opisina ang mga ganong gawain? Ikinababahala ni Rose at ng iba pa na lalo pang kumalat ang video at mapanood ng mga bata sa kanilang lugar. Hindi po maganda, lalong-lalo na social media po at saka mga madaling ikalat lalo sa mga bata. Ano na lang po ang sasabihin ng mga bata kung hindi yan mabibigyan ng disciplinary action? Maging ang ilang kagawad ni Cap inirereklamo rin ang viral video gaya ni Junjun. Hindi niya tunay na pangalan. Dumulog sila sa LGU at formal na nagsampa ng reklamo sa ombudsman laban kay Cap para sa paglabag sa Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees at paglabag sa Safe Spaces Act. Ultimo ang ombudsman talagang tumayo ang balahibo. Nakita na talagang hindi karapat dapat na mamuno ang isang ganitong nanunungkulan, lalo't siyang ama ng aming barangay. Personal na pinuntahan namin ang opisina ng inirereklamong kapitan dito sa Dasmariñas, Cavite. At anya, hindi siya umano ang lalaking nakikita sa viral video. Nang makausap namin ang kapitan, diretsahan ko siyang tinanong. Kayo po ba yung nasa video? Hindi po, AI po yan. Pero ayon sa nakausap kong kagawad, ang babaeng ka-video call ni Cap ang nagpakalat ng video dahil hindi umano siya binayaran ni Cap. Dahil nga sinasabi nung aming kapitan na AI daw, inalam muna namin maigi. Nagpasarap daw silang dalawa tapos hindi raw binayaran. Naniniwala naman si Cap na pinupolitika lamang siya. Sa video kumakalat po is part of na yan. Sa nalalapit na eleksyon, sa black propaganda. Siyempre, mga paninira para sa akin, para siyempre ang credibility natin bilang po ng barangay Israel. Nai-report na sa LGU ang viral video at sinusuri na ang authenticity nito. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Pati tip box sa isang kainan hindi pinalampas at tinangay ng isang food delivery rider sa Cavite. Huling-huli yan sa CCTV. Nasa Frontline, ang balitang yan si Gary De Leon. Sapul sa CCTV ang food delivery rider na yan na naghihintay kunin ang order ng kanyang customer sa isang kainan sa Dasmariñas, Cavite. Maya-maya, napansin nito ang tip box sa counter. Tumingin pa siya sa CCTV at pasimple niyang inilagay ang tip box sa kanyang harapan. Nang dumating na ang kukuning order, pumirma pa ang rider sa logbook ng kainan hanggang sa dahan-dahan niya nang kinuha ang tip box sabay alis. Ayon sa staff ng restaurant, walang nakapansin sa ginawa ng rider. Kasi na busy po kami sa loob namin na hindi namin alam na ano niya na pala yung tip box, itinabi niya na pala doon sa side. Kaya lang namin nalaman nung itinawag na sa amin ng boss namin na yung tip box daw namin nakuha na ng rider. Hindi rin daw maintindihan ang pangalan at numero na isinulat ng rider sa logbook. Parang modus niya na kasi hindi na siya nagtanggal ng face mask tsaka ng helmet. Usually kasi yung mga rider talaga, wala silang mga face mask tsaka helmet na suot. Siya kasi parang may plano talaga siya. Kinokontak namin yung number niya, hindi na namin siya matawagan. Pero kung inakala ng rider na pumaldo siya sa tip, hindi pala. Siguro po wala pang 100 yun kasi nga nung Sunday, tinanggalan na namin yun ng halagang 500. Akala niya pumaldo siya pero barya lang po. Siguro pinakamataas na barya nun 20 pesos na buo. Inaalam pa ang pagkakakinanlan ng suspect. Inireport na rin ito sa kumpanya ng food delivery app ng rider. Sabi ng mga kapwa niya rider, ibabalik na lang daw yung tip box sa amin. Ipinagbawal na rin ng kainan ang mga rider na magsuot ng helmet kapag kukuha ng order. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Heto naman ang para sa mga music is life ang mantra. Inilabas na ng Spotify ang kanilang top 20 most streamed artists of all time. As of April 2026,
Top 20 ang American rapper na si Juice WRLD. Sumunod at 19th spot ang co-rapper niyang si Future. Pasok din at top 18 si Kendrick Lamar, habang rank 17 naman ang British rock band na Coldplay. Entering the 16th spot si umbrella singer Rihanna. Top 15 naman ang Colombian singer na si Balvin. Sumunod sa kanya ang Grammy Award-winning singer-songwriter na si Bruno Mars na pang 14. Top 13 naman ang rapper-singer na si Post Malone na may concert sa bansa this September. At syempre, K-pop represent, pang 12 sa Spotify's most streamed artist ang global pop sensation na BTS. Hindi rin nagpahuli ang sicko mode singer na si Travis Scott na pang 11 sa list. Sino-sino kaya ang mga nasa top 10? Abangan natin yan mamaya with our Vibe Jocks, Ryle Santiago and Paulo Angeles. At kotse, nagdire-diretso sa loob ng istasyon ng pulis sa Amerika. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Mean Los Baños po, huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Sa Philadelphia sa Amerika naman, nagdire-diretso ang isang kotse sa loob ng police station. Sa lakas po ng impact, nabasag ang glass door sa entrance ng istasyon. Nakailag naman agad ang mga tao kaya't wala pong nasugatan. Ayon sa mga pulis, sinubukan pang tumakas ang driver ng kotse matapos ang insidente, pero nahuli rin siya kaagad. Base sa inisyal na investigasyon, posibleng sinadya ng driver na banggain ang police station. Inalam pa ang kanyang motibo. Naharap siya sa patong-patong na reklamo. Abangan, 3 sexy dancers sumayaw sa lamay ng yumaong Padre de Pamilya. Last wish daw yan ng mismong pumanaw. At ang top 10 na pinakapinakinggang artist sa Spotify, live na ihahatid mamaya ni Vibe Jock Ryle Santiago. Tuloy-tuloy ang balitaan dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Johnny Alipon po, maging updated sa latest entertainment at lifestyle. Huwag magpahuli, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Kakaibang huling hiling ng isang mister bago siya namayapa. Ang dying wish niya, mga sexing babae sa kanyang lamay. Tatlong babaeng naka-swimsuit ang kinontrata ng pamilya ng namatay na lalaki sa Thailand. Sumayaw sila sa harap ng kanyang kabaong. Halatang nagulat ang mga nakiramay, pero ito raw ang huling hiling ng namatay na Padre de Pamilya. Ayon sa anak, tinupad nila ito para maiwasan ang bad luck. We're down to top 10 ng most streamed artists of all time ng Spotify. Pero para mas exciting, dahil isi-share yan sa atin ng Vibe Jock na si Ryle Santiago. Thanks, Johnny. Mga kapatid, ano ang vibe nyo ngayong Friday night? Party vibe ba o kaya yung chill lang na pang trentahin? Baka isa sa mga artist na ito ang ka-vibe nyo. Eto na, ang top 10 most streamed artists of all time ng Spotify. Runaway. Winner sa 10th place ang rapper na si Kanye West. Isa pang legendary rapper na nasa 9th spot, sino pa ba? Di si Eminem na yan. Pang-8 naman, ang happier than ever na singer na si Billie Eilish. Into the 5th spot,
Si Ariana Grande naman with Thank You Next. Sa 4th spot, ang Canadian singer na The Weeknd. Mapapa Best I Ever Had naman si Drake sa pangatlo sa most streamed artist of all time. Second sa list, ang Puerto Rican na si Bad Bunny. Grabe ang achievement matapos ang historic halftime show niya sa NFL. At eto na mga V, ang most streamed artist of all time ng Spotify, no other than Taylor Swift. Aba, literal na she's having the life of a showgirl. She's living it, no, Paolo? At eto na, bukod kay Ryle, makakasama rin natin na live dito sa Frontline tonight, si Paolo Angeles. At Hello po. ano ba? Welcome! Ano yung sabihin nun? Hawak niyo po ang beat. Sige nga, Sir Sige. Ed. Akala ko may naamoy siya. Dali, may line pa si Johnny. Sorry, ito na. Anong masasabi dun sa burol? May sumayaw. Ang naalala ko po ang best friend ko na pangarap niya yun for sure. Wow! Grabe, may baka dying wish hindi agad. ako. Pag bata pa kayo. Bata pa, oo. Wag. Okay. Pero ito, tanong ko lang kay Ryle at kay Paolo. Balita ko ay, may ano ba itong hinihintay namin mga kapatid? At saka, balita ko rin ay, meron kayong bagong tahanan. Yes. Tama po yan mga Vs. Eto na po, may bago na tayong tahanan at libre mapapanood ng live ang inyong favorite OPM artists. Kaya vote your vibe, be the vibe. Iboto ang kanta ng inyong favorite OPM artists para makapag-perform sila sa Vibe Stage. Mas pinalevel up na experience din ang ihahatid namin sa inyo. Yes, dahil bukas na bukas, mapapanood ninyo ang vibe sa bago nitong tahanan sa MVP Studio. Dito lang sa Reliance sa Mandaluyong. Ay, at hindi lang yan. Sulit na sulit ang experience dahil libre lamang ang panonood sa inyong favorite OPM artist. Yes, tuloy-tuloy lang din ang pagboto sa kanilang... Kaya, ano pang hinihintay nyo? vote your vibe, Be the vibe! Vibe is everywhere! Hoy, welcome sa Frontline tonight, Ryle and Salamat po, Paolo. nakatapak. Dalas-dalasan nyo naman para mas maraming pogi kaming nakikita. Yes, Bukod naman. kay Yes. Sir Ed. Kapugian po kasi ni Sir Ed pang 10 na po yun. Wow. Hindi na po kami po. Sa dekada. Okay, welcome. Oo nga, pero dun sa bago niyong tahanan ba, anong vibe ba ang may experience ng ating mga kapatid doon? Ano ba? Para sa akin, siguro level up. Gen Z vibes. Yes, level up. Mas pinalaki ba ito? Mas pinaliit. Mas pinaganda. Mas pinaganda. Mas pinabongga. Yes, but at least, bahay na namin talaga. Mga ilang taon na kayo, Ryle? Ikaw, I'm Ryle? turning 18 po next month. Wow, bata. And you, Paolo? 28 years old. Joke lang, 27, 28 po. Gets na ba, How about gets? you, Si ano po? Ikaw talaga, susunod ka talaga. Paglasan nyo. So, yan, dito lang po yan sa Channel Vibe. Channel ba? Oh, yes. Ang bago ng joke. So funny. Ay, nako. Bigla nga tayo, matuturogon tayo dito. Yan po, 45 minutong paghimay sa malagang headlines. Balitaan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Hanggang sa Lunes po, kami inyong kapatid sa Baltan sa Public Service. Ako po si Mean Los Baños Oroseo. Ako lang po si Adlinga Walang Iwaran, Frontline Tonight.